Exodo, Kabanatang 3. Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na saserdote sa Madian, at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang at napasabundok ng Diyos sa Horeb. At ang anghelang Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid, at narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy, at ang kahoy ay hindi natutupok. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin, kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panunurin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang muka, sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y buwaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sa dako ng Kananeo at ng Hiteo, at ng Amorheo, at ng Fereseo, at ng Hiveo, at ng Hibuseo. At ngayon, narito, ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. Saka aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga taga-Ehipsyo. Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Faraon, upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon, at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? At kanyang sinabi, tunay na ako'y isa sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kaniyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kaniyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman,
at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Yumaon ka at tipunin mo ang mga matanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ay napakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw, at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto, at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo, at ng Hiteo, at ng Amorheo, at ng Feriseo, at ng Hiveo, at ng Habuseo, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At kanilang didinggin ang iyong tinig, at ikaw ay paroroon, ikaw at ang mga matanda sa Israel, sa hari sa Ehipto, at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nakipagtagpo sa amin, at ngayoy pahintulutan mo kami na maglakbay na 3 araw sa ilang, upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos. At talastas ko na hindi kayo pababayaang yumaon ng hari sa Ehipto, kung hindi sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay. At aking iuunat ng aking kamay, at sasaktan ko ang Ehipto ng aking buong kababalaghan, na aking gagawin sa gitna niyaon, at pagkatapos niyaon ay pahihintulutan niya kayong yumaon. At pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, ay mangyayari na pagyaon ninyo ay hindi kayo yayaong walang dala, kundi ang bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa, at sa tumatahan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto at mga damit, at inyong ipagsusuot sa inyong mga anak na lalaki at babae, at inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo.